Magandang umaga po mga katoto. Balik po tayo sa ating kwentuhang pambaranggayan. So ito po, una po nating pag-uusapan, tatalakayin sa ating unang episode ay kung ano ba ang barangay. Paano po ito gumagalaw at paano po ba ito gumaganap sa kanyang tungkulin? At sino po ba ang mga sangkot dito sa barangayan? Siyempre, diba? Tama po ba mga katoto? So pagka sinabing barangay, ang definition po nito sa Local Government Code of 1991 o RA 7160, ito po yung pinakapangunahing grupo o unit ng pamahalaan, no? Pinakamababang unit actually, pinakadulo, no, na samahan na isang komunidad. So dito sa barangayan, siyempre alam naman po natin na dito ay mayroong siyang namumuno o siyang leader, no, upang siyang mamahala ng mga gawain na napapaloob sa barangay. Wala po itong pinagkaiba sa isang organisasyon na kung saan ay mayroon hong presidente na siya hong in charge sa pagpapatakbo ng isang organisasyon. So sa barangay, siyempre alam naman po natin na andyan po ang kapitan na siyang pinakaulo doon po sa community na sakop niya. At katuwang niya dyan ang mga kagawad na ihinahalal din po kasabay ng ating punong barangay pagdating po sa eleksyon. At maliban po dyan, ay meron din pong ingat yaman at kalihim na napaka-importante po ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Dito po sa barangay, nakafocus po ang pamamahala sa punong barangay, sa pinakapinuno, sa pinakaulo ng barangay, sa ating punong kapitan, sa ating punong barangay. Oo, mayroon pong iba't ibang klase ng funksyon. May malawak ang kapangyarihan ng ating punong barangay dahil sakop niya ang lahat. Pinamumunuan po niya ang lahat. Dahil maging ang kagawad, siya po ang pinakapinuno sa mga kagawad. Ito yung tinatawag na konseho ng barangay, council, kung saan siya po ang presiding officer. Ano po ang tungkulin ng mga kagawad? Siyempre sila po ang gumagawa ng mga batas na pambaranggayan. Sila po ang nag-iisip ng mga angkop na batas na maaaring ipatupad ng ating punong barangay. Maliban po doon, mayroon din pong lupon na siya namang nangangasiwa para sa katahimikan, para sa pagkakaisa, para sa mga issues, mga problema na kakaharapin. Pero ang pinakapinuno pa rin po dyan ay ang ating punong barangay. Napaka makapangyarihan po ang tungkulin ng ating punong barangay kumpara sa nasyonal, sa gobyerno. Dahil sa gobyerno po, mga katuto, may 3 pong branches o sangay sa gobyerno na kung saan ay pari-parihas po ang kanilang kapangyarihan. Siyempre, mas mataas pa rin din ang presidente dahil siya po ang kinikilalang numero 1 mamamayan ng pamahalaan ng isang gobyerno. Siya ang leader, siya ang presidente, siya ang pangulo. Siya yung nagpapatupad. Subalit, hindi po niya pwedeng saklawan ang responsibilidad, ang ginagawa, ang kapangyarihan ng mga mambabatas o yung tinatawag nating congressman at mga senador. Dahil dito po sa nasyonal, sa gobyerno, ang mga senador at kongreso ang may karapatang gumawa ng mga batas na ipapatupad ng presidente.
At kung magkaroon man ng problema, hindi pagkakaunawaan dahil sa hindi na unawaan, hindi na intindihan yung sinasabi ng batas, papasok po ang Judikatura, Judiciary, na siyang magpapaliwanag o mag-i-interpret na hindi po kayang saklawan ng presidente. Ganun po ang distribusyon ng kapangyarihan pagdating po sa gobyerno. Tatlong sangay ng pamahalaan, iba-iba ang kanilang mga ginagampanan. Pero pagdating po sa pambaranggayan, ang punong kapitan o ang punong barangay ang siyang makapangyarihan sa lahat dahil sakop po niya ang tatlong branches na hawak po ng gobyerno. Ito po yung kagawad, mga kagawad bilang tagagawa ng batas o ang kanyang counterpart, ang senador at ang congressman, at ang lupon na sila po ang nagpapatupad ng kaayusan, dumidinig ng mga issues, mga concerns, mga problema ng barangay, at ang pinuno pa rin po dyan ay ang punong barangay. At siyempre, ang pagpapatupad ng mga batas na ginawa ng ating mga kagawad, ang magpapatupad po dyan ang ating punong barangay. So, sakop po niya ang tatlong ito. Samantalang sa gobyerno, may kanya-kanya po silang kapangyarihan upang gawin ang mga tungkulin na nakaatang sa kanila ayon sa saligang batas. Mga katoto, sana po ay may naintindihan na unawaan po tayo sa ating pong paliwanag. Bukas ay ipapaliwanag natin ang iba pang mga issues sa pagpapatuloy ng ating diskusyon patungkol po sa barangayan, ang mga mahahalagang gawain at responsibilidad ng punong barangay. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.